Alright mga kalala, first time kong iCore car USB charger. amount ng ano nakakuha sa atin 250. Kampante ako kasi Yung shipping fee niyan 150. Okay naman kasi isang piraso lang ito yun. Ngayon yung nakuha sa atin. Ayan yung item niya. iCore USB charger ng sa kotse. So natapos tayo ng 250. So nung nakailang tawag na ako, hindi ko na inulit kasi anong oras na masyado na ako naabala sa ibang booking ko. Hindi na ako makakuha ng pang double book kasi yung sa kanya nakapending pa, hindi ko pa i-report sa support ni Lalamove kasi nga matagal din ng proseso. So single booking lang yung biyahe ko yan hanggang gabi, hanggang sa makauwi ako. Yan yung laking abalang ginawa ng abono. So sa mga bagong Lalamove rider, kung mag-aabono kayo talagang iwasan niyo na lang yung meet up kasi nandun sa nila Lalamove, sa rules nila Lalamove. Iwasan yung meet up, yung 7-Eleven, saka yung Shopee, saka yung basta mga online iwasan nyo. Kasi yun ang nakalagay dun, walang pananagutan yung Lalamove dun. Hindi ko na ipapakita yung So hindi ko lang alam kung yung mga na-scam dati pa, kung na-refund nila yung pera nila. Paki-comment na lang sa video kung meron kayong na-refund. Kung nasunod nyo yung tamang proseso sa pagre-report ng mga scammer o fake booking. Kasi meron dun si Lalamove dun sa niya. Pag nag-report ka, meron siyang rules. Pagdating sa mga pabili. So yun, nag-reply dun sila Lalamove sa report natin. Sabi niya wala siyang magagawa nga kasi dahil sa hindi nila ina-allowed talaga yung pabili na yan, lalo kung walang legit na yung proof. Dapat may resibo siya, kompleto. So yun lang. Sabi ko na nga ba, ayaw ko mag-aabono mabuti na lang, mababa lang yung nabunuhan ko ito. iCore USB charger ng sa kotse, 250. Tapos yung delivery charge niya, 150. So yung address niya, dito sa 2278 Generosis, Makati. Ginawa ko to sa Taguig, sa may Acacia Estate. Tinawagan ko naman yung yung drop off Okay naman yung usapan namin Pagdating dito, kausap ko na, sabi niya pababa na. Hanggang ngayon wala pa. Tapos nung inuulit ko na siyang tawag-tawagan, wala na, pinapatay na. Tapos ngayon, may Lalamove din dito na isa yun. Makikita niyo sa dulo. Si Pops, na-scam pala siya, 1.5 sa kanya. Parehas yung pangalan ng drop-off namin. Wait. Ay, nako. Kaya ayaw ko talaga mag-aabono. Putik. Nag-abono ko kanina. Restaurant yun. Korean food. Kaya legit. Ito, gagawin ko rito 250. Ayaw ko, mabibenta ko pa to kahit 100. Pero si Pops ang 1.5 yung sa kanya. Itong mga na to, mga scammer na to. Pangalan ng niya, ng sa kanya, tatanungin natin. Pops, tingnan ko nga yung pangalan sa'yo. Sa record mo, tingnan ko yung pangalan. Ayan. Nathan Nathan De Garcia. Yung sa kanya, Nathan din sa akin. Nathan De Gracias. Ang naka-address sa akin dito, ng Mantred Automotive Corporation. Pero pagdating dito, 2278, CI Annex naman to Hindi naman siya Automotive Corporation Anak, ang pati yung mga tao talaga, itong mga manduloko. Mabuti na lang sa akin talaga 250 lang. Pwede ko pa itong ibenta kung sakali kahit 100. Talo tayo ng ugas, tsaka 250. Kaya subukan kong tawagan, di na matawagan.
si Pops, oh. Ay, buhay, oh. Yun lang, ingat na lang sa ano, sa abono. Ayoko na mag-abono pag talagang ano, kailangan talaga may yung kaya pala yung ano, yung kanina yung sa pick up. Pag pick up ko dun sa ano, Taguig. Wala siya dun sa pinaka ano, sa pinaka location, nakamotor lang siya, galing daw siya sa store niya. Binigay naman, may resibo to, ito oh. Ayan, tayo. First time. Mabuti na lang 250 lang. Ayan oh. Ayan mga kapapay. May paresibo-resibo pang nalalaman. Oh. Ipopost ko yung ano niya, yung pangalan para maging aware sa iba. Alam ko gagamit pa ito ng ibang pangalan eh. Lang, maraming salamat sa inyong panonood. Buhay talaga, ganun talaga. Kakarmahin din itong mga sana one time yung para sa family nyo may mangyari hindi maganda. Yun lang ang bawi. Bahala na Diyos sa inyo. Babush. So yun mga katatay, ginawa lang natin ng video yung ano, yung pagka-scam sa atin kasi para ma-aware lang yung ibang mga baguhan na alam mo rider, lalo na dun sa walang ano experience sa pag-aabono. So doble ingat na lang kayo sa ano, sa pag-aabono talaga. Kailangan nyo talagang masunod yung rules ni Lalamove na bago kayo kukuha ng abono. Sa akin siguro ang gagawin ko na mas maano pa, kung sakaling mag-aabono kailangan ko talaga ng 2 valid ID. Gagawin ko na yun, tapos pipicturean ko sila yung whole body nila kung kinakailangan, pati yung bahay nila gagawin ko, kailangan talaga ganun para in case na magka-problema mababalikan mo sila yung pick up. Kasi yung sa akin na nangyari, yung nandun ako sa pin location sa pick up, nung tinatawagan ko lang, sabi niya sa akin nasa looban pa daw, lalabas na lang siya kasi mahirap pumasok doon. So ako naman nagmamadali nga dahil sa medyo kampante ako kasi 250 lang yung abono. Inisip ko hindi na mag-aksaya ng panahon yun. So pagdating doon, nagantay ako ng ilang minuto, dumating siya nakamotor, dala-dala nga yung ano niya, yung item. Sabi niya, pasensya na Pops kasi malayo pa yung pasukan eh, abala ka pa, sabi sa akin, kaya ako na lumabas. Yun ang paliwanag sa akin. So yun, kinuha ko na nga yung ano item, yung iCore USB charger para sa kotse. So binigyan ko siya ng ano 250. Yun, pinicturean niya pa yung motor ko, pati yung plate number, tapos may resibo pang binigay. So yun, nakala natin okay naman. Kaya lang tapos yung drop off, tinawagan ko rin nung nasa pick up pa lang ako. Sabi, okay sir, gumo na yan. Dali mo na dito. May pa sabi sa akin. So yun, sa akin, ang akala ko okay na. Yun pala, magdating doon, yung drop off nga, hindi na makontak. Nagre-ring yung phone niya pero hindi sinasagot. Kaya hanggang sa inabot tayo ng ilang minuto doon, mayroon pa nga tayong nakasabay doon na scam din na worth 1,500. Yun ang mas masakit kasi yung drop off namin tsaka drop off niya, pati yung receiver, isa lang ang pangalan pati yung number. So doon na kami nagduda. So yun lang, at ingat-ingat na lang sa pag-abono. Napakahirap ng scam, lalo kung malaking halaga. So salamat sa inyong panonood. Sana maging aware dun sa mga mag-abono. Ingat-ingat talaga.